Nakapangutana na ba ka sa imong kaugalingon? Tinuod ba gyud ang Ginoo? Some people say they felt him during peaceful moments. Others cried out during pain and silence, not even sure if someone was listening. At ni mga bata mangutana, kinsay nagbuhat nato? Or a teenager might wonder, kung masayop ko, dawaton pa ka ako ni God. Or an adult exhausted by life might whisper, ngano man nahitabo ni nako. Sometimes we ask questions like, is being a good person enough? Asa ko padulong after this life? Aminaw ba si God kung mag-ampo ko? Bakit siya'y plano para nako? Some people pray. Some people give up. Some still search for meaning, for truth, for God. But behind every question is a heart that just wants to know, tinuod ba ning tanan? Tinuod ba gyud ang Ginoo? Kinsa siya para nako? Because this isn't just about religion, it's about life. It's about you, your doubts, your faith, your story. Let's listen to some people from different walks of life. Unsa ang ilang tan-aw ani na mga pangutana. Mga pangutana nga dili permi hisgutan pero importante. So let's start a conversation here. Unsa may imong gituuhan? And why does it matter? A blessed day everyone. Ako di ay si Evangeline de Ocampo. Karon atong paminawon ang mga pipila ka mga tawo nga akong nahimamat ug akong gipangutana mahitungod sa ilang pagtuo nganha sa atong buhi nga Dios o unsa ang ilahang gikuptan nga teolohiya sa ilahang matag usa ka mga kinabuhi. Sama sa nagtuo ba sila nga adunay Dios? Ang Dios ba ang mao'y nagkupot niini nga kalibutan? O kung unsa ang ebidensya nga ilahang nasinati ang Ginoo? O kung kita mamatay, nasayod ba kita o asa kita padulong kung kita makabsa na sa atong mga kinabuhi? Atong paminawon igsuon ang ilang mga tubag niini nga mga pangutana. Daghang salamat sa inyong pagpamati. Nagtuo ba ka nga ana ay Dios? Nganong nakasulti man ka nga aduna? Sa matag pagampo nimo maabot man jud o dili lang jud dayon pero nagya puy maramdaman jud nimo nga naga-progress ang iyang pag-atag nimo. Duday. Nganong naaman Ginoo duday? Nagbukos man siya sa ato. Nagbukos man siya sa ato. Asa ka mo adto human sa kamatayon? Para sa kuwan. Dili ko mugita short about sa atong ata padulong. Pero ako nagatuo ko kay dito padulong sa kay harian sa Ginoo siguro. Ang buhat taon mo lang na kuan tungod kay nagasunod mo ko sa iya mga sugo niya sa mga wala ko lang commit ng mga sa bali sa mga krimen. Karon ato na nadungog ang ilang mga teolohiya mahitungod sa ilang pag-ilangan ha sa atong buhi nga Dios. O what catches my attention most is katong bata nga amo ang silingan diri nga dapit nga akong
diin ako silang gipangutana, nganong naay Ginoo, ug ang iyang gitubag kanako, nag-focus man siya sa atua. Which is very true. Tungod kay ang Salmo 139 verses 1 to 3 nag-ingon, "You have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways." This shows God's deep awareness and attention to every detail of our lives. That's how He focused on us, that even the very hairs of our head are all numbered, according to Luke 12 verse 7. This implies reassurance of believers of their worth, aligning with the idea that God deeply valued each person. At her young age, she knows that God look at her, focus on her, focus on everyone. No, nganong na ay Dios, tungod kay ang Dios nagalantaw man sa matag usa kanato. Usa-usab kanila atong gipangutana, asa ta moadto kung kita mamatay? O sumala sa Juan 14:2 hangtod sa 3, sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan, kung dili pa ingon ana, dili unta ako musulti kaninyo nga mulakaw ako, aron sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kun mulakaw ako, ug mag-andam og dapit alang kaninyo, mubalik ako, ug dad-un ko kamo, nga mag-uban kanako, kamo kanako diin ako anaa. So Jesus promises a place in heaven for believers. Ug kinahanglan igsuon nga sigurado gyud ta kung asa ta padulong sa dihang kita mawala na niini nga kalibutan. Tungod kay ang kaliwasan dili man pinaagi sa buhat, kay sumala sa Epeso 2:8, "For by grace you have been saved through faith. This is not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest anyone should boast." In John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Jesus came because of love, and we are being saved because of God's grace. God bless us all. Thank you. Okay, Jessa. Nagaampo ka? Yes. Okay, Dixie. Kay kinsa ka nagaampo? Nagaampo ko kay Jesus because kanang siya man atong Savior, siya po'y nag-aayo sa to. Then, nagpakamatay si Jesus para masave ta sa atong mga sala. So, nag-pray ko kay Jesus kay siya man atong healer or savior. Thank you. Hello, Kakay. Kista? Sa unsa nga mga sitwasyon ka makabati nga kailangan nimo mag-pray? Kanang sa mga times nga maglisod ta, sa mga times nga natay pangayoon sa Ginoo, tapos kanang mag-worry ta, tapos kanang natay mga needs, tapos kanang if need na to nga na-solution na tong mga problems, doon lang to sa iya kay mga tag na siya mga solusyon sa tong mga problema. Hello, Joseph. Para sa imuha, kinsa man si Jesus? Si Jesus is our Savior. Jesus came to earth to pay our sins. Okay. Yay! Hello everyone, I'm Sean. I'm 27 years old, and
Firstly, for me, Jesus Christ is someone who came down to earth to save us. He shows us how to love, His grace. He taught us forgiveness, and through His crucifixion and resurrection, we're able to partake as children of God. And yes, I believe in heaven, for once we live righteously and walk like Jesus Christ, we'll be able to have a chance to go to heaven to be with our brothers and sisters in Christ. And yes, I pray every day. I pray if I have problems, if I have a lot of things to be thankful for the blessings, for God's guidance, and for everything that God has given me and my family throughout my entire life. There's a lot of things to be thankful for, and it really makes me feel like praying, especially if I have problems, if there are some things that are way too heavy for my heart. I tell everything to God, and the last time I prayed is this morning before I went to work, because I always ask God for protection when I go to work. And I read Bible on last week when I was trying to make a sermon. So when was that? Last Saturday for the kids, which is quite fun on like learning about the Word of God. Thank you. That is all. Importante jud ako jud kay una na ing Domingo mo simba. So kaskin kasulang kay itong panginabuhian so iputa mo maningkamot gat mo taon. Unya ako una ko lumitaw Ginoo. Sa una nagasimba lahi ra jud magasimba tao. Hindi nagasimba. Ang grasya lahi ra jud kayo. So honestly, seldom ako ga-read sa Bible, but I believe that Bible is the good testament, is a good news coming from God. So kailangan jud nato magbasa og Bible, and dili lang magbasa but to have a deeper understanding on the content of the Bible. I exist in this world because God purposely made me for a greater mission. Anong kinahanglan ang pagtuon mahitungod sa Dios? Ang pagtuon sa pulong sa Dios, usa ka dakong buluhaton sa usa ka Kristohanon tungod kay ang pulong sa Dios mao ang kinabuhi sa iyang mga kaanakan. Sama sa akong mga nahinabi, nga igura nila na ilhan ang Dios tungod sa ilang mga katigulangan, apan wala jud nila na ilhan kung kinsa ug unsa ang Dios sa ilahang kinabuhi. Aduna ko'y upat ka butang nga ako ang ma-share karon sa inyo ha, nga diin nganong mahinungdanon ang pagtuon may tungod sa Dios. Ang Dios mao ang ato ang kinabuhi nga espirituhanon, our identity. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan temporaryo lamang. Kung wala nato o dili nato nailhan ang Dios, kung kinsa man siya, na dili nato kinahanglang magpalig-on pinaagi sa pagsunod sa iyang mga kasuguan. Importante nga mahibaw-an nato ang existence nato diri sa kalibutan. Mailhan nato ang ato ang identity na kita di ay mga anak sa Dios kay para kita sa iyang igarihan. Ikaduha, ang Dios atong mailhan pag-ayo pinaagi sa pagtuon sa iyahang mga pulong mao ang Biblia, our belief. Dili nato mailhan pag-ayo ang Dios kung kita dili makabasa sa iyang mga pulong. Tungod kay siya makipag-istorya kanato pinaagi sa iyang mga pulong uban ang balaang espiritu nga mo'y magagiya kanato.
Kung kita nagatuon sa Biblia, ma-develop nato ang pagtuo ng matuod nga Dios, na angayan di ay siyang simbahon sa espiritu ug sa kamatuoran. Makahatag kini og paglig-on o patukaranan sa atong pagtuo diha kang Kristo, our belief. Importante kayo sa pagtuon bahin sa Dios kay aron kita usab magatuo din ha kaniya ug dili basta-basta matarong kung aduna may makapasaag kanato tungod kay dako ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Ikatulo, ang Dios mao ang makapahubog kanato sa atong kinabuhing spiritual, our spiritual formation. Importante kaayo na makabalo kita kung kinsa ang Dios tungod kay makalalom kini sa atong pagsabot sa atong buhi nga Dios nga angayan jud siyang simbahon sa espiritu honon. Pasalamatan pinaagi sa pagtuon kung kinsa ang Dios, nagahatag kini og paglaom o pagpalalom sa atong mga pagtuo diha kaniya. Mapurma ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi kay kita mas makaila pa kaniya. Ikaupat, ang pagtuon bahin sa Dios makahatag nato og purpose, meaning sa atong mga kinabuhi. Naa kita sa kalibutan, dili lamang ang pag-enjoy sa tanang mga gihatag sa atong buhi nga Dios gikan kaniya pinaagi sa mga blessings. Ang kaluwasan mao ang pinakadako nga blessings nga iyang gihatag kanato. Ang atong purpose usab mao ang pagpakaylap sa iyang mga buhing pulong kay kini mao ang iyang katuyuan. Ang atong madawat ang ayan sab natong i-share sa uban. So, para kanako ang ato ang mahinungdanon nga pag-aplikar ni ini nganong kinahanglan natong matun-an ang ato ang buhi nga Dios kay kung kita makatuon na sa iyang mga pulong magamit kini nato sa ato ang everyday life, makapalig-on ka nato sa pagpadayon sa pagpag-alagad kaniya, makahatag usab kini sa pagdasig sa uban sa atong mga kaigsuonan kung kita sila nagmaluyahon. Uban sa tabang sa balaang spirito, kita mahimong magpadayonon hangtod sa iyahang pagbalik. Yes, I believe. I definitely believe because through the Bible, dagan mo kita makita gud na mga facts, just like for example kanina hitabo sa Red Sea. Dagan kay mga archaeologists na nakita mga aning mga gamit sa Ehipto sa una. Nagatudyo kay ang tanan gisulat sa Bible nagahinay-hinay nagkahitabo. Og tanan na gipangsulat sa Bible tinuod siya kay gikan ni siya sa Ginoo. Og mao po na ang manual for life nato. Diri sa kalibutan makapalit og bag-o na cellphone na gina siya manual. But ang Bible manual po na sa atong kinabuhi. For my own insights akong kaugalingon nga opinion is dili gyud siya pareha kay diba sa kalibutan we have lot of religions, daghan og klaseng mga relihiyon natay ginatawag nga Buddhism, Communist, and Christianity also known. Ang pinaka-known nga religion is Christianity, tapos tay ginatawag nga Islamic, and nagkailain sila og core beliefs, especially sa pamaagi o sa mga pagtulunan kay nagkailain po og mga reference book or mga authors or libro nga ilahang ginatun-an. Kaya nato as Christian, so ang atong ginatun-an is Holy Bible or balaan nga Biblia. So mo ni ang atong ginatun-an, and based on that book, so muna gina-adapt nato ang mga teaching ana nga Bible. However, sa other nga other nga mga pagtulunan, so lahi po di lang way. So sa ko gyud is ang religion in a general term is ang similar nila is na pagtuo, but ang ilang kahalayan is ang way or ang ilang belief kung unsa tong ilang mga pagtuo. So mana sa ko sa easy nga pagsabot para sa ko is lahi-lahi gud ang religion, dili siya pareha tanan.
For me, I'd create God based on the God that I know from childhood up to now. The God that I've experienced is someone who listens to me, someone who is understanding, who would accept me, and allows me to decide freely, allows me to learn from the mistakes that I've made. So for me, if I would create a God myself, it is a God who is always present, yung who understands me, someone who understands me, someone who listens and do not judge despite and in spite of my mistakes. So kung unsa tong ako na experience based on the God that I know of, it's also the same God na gusto na ko i-create myself. Pero syempre I'm already thankful for having experienced Him in my daily life. And so that's it. A God who is with me, in me, and within me and everyone around me. Ang Biblia lahi sa ubang libro kay kini gisulat nga gikan sa Dios mismo. Dili lang kini istorya panultihon apan usa ka espirituhanong giya nga nagpakita sa tinuod nga relasyon sa tao ug sa Dios. Ang ubang mga libro kasagrad produkto lamang sa hunahuna sa tao, apan ang Biblia naghatag og mensahe nga gikan sa Dios ug nahiskot sa tinuod nga kinabuhi, pagtuo ug kaluwasan. Sumala sa Biblia ang Dios usa ka mahigugmaon, makagagahom, matarong nga amahan nga naghimo sa kalibutan sa tao. Siya dili lang usa ka ideya o konsepto apan usa ka personal nga Dios nga gustong makig-uban sa tao. Siya naghatag kinabuhi ug nagpasaylo sa mga sala, naghatag og paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Siya ang tinuod nga Dios. Kung ang tao maghimo og hunahuna o Dios base lang sa iyang kaugalingon, gusto niya nga ang Dios maghimo og Dios nga sumala sa iyang mga panginahanglan lamang, pananglitan ang Dios nga dili dali masuko ug ang Dios muhatag lang og maayo nga butang. Apan ang tinuod nga Dios sa Biblia dili nato mahimo o mabago. Siya ang mao ang tinuod nga Dios nga nagpakita sa iyang gugma o katarungan. Ang ubang relihiyon, ang tanang relihiyon dili pareho. Ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan gikan lamang kang Hesus ug ang anak sa Dios. Ang ubang relihiyon adunay lain-laing pagtulon-an ug pamaagi, apan ang Biblia nag-ingon ang pagtuo kang Hesus mao ang yawi sa pag-adto sa langit. Ang pagkamaayo importante, apan dili igo aron makaadto kita sa langit. Ug ang Biblia nagtudlo nga ang tawo maluwas pinaagi sa iyang pagtuo kang Hesus. Sa kalibutan nga puno sa noise, content ug mga nagkalain-laing mga opinyon, daghang tagpangutana nga wala nato gipangutana out loud, but we think about them deeply. Does God really exist? What happens after we die? Naba ko'y purpose? Maluwas ba ko? Questions like these can be uncomfortable. Pero mauni ang mga klase sa pangutana na makapabalandong ka nato. Before I became a born-again Christian, I did not pay attention to my spiritual life. Then one day, a pastor asked me a question that caught me off guard. Are you saved? I was speechless. That moment exposed something deeper. Uncertainty. I didn't know what to say because honestly, I didn't know where I stood with God.
But looking back, I realized that question was more than just a small talk. It was a seed. That's when I understood why theology matters. Theology isn't just para sa mga pastors or Bible school students. It's for everyone who has ever wondered, unsa gyud ang akong tinuohan? Who is God to me? Safe ba ko kung karon ko kuhaon sa Ginoo? By facing those questions head on, I began a soul-searching journey. Not just about religion, but about a real relationship with God. That simple conversation planted something eternal in me. It took years, but God made it grow. Like it says in 1 Corinthians chapter 3 verse 6. I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Theology matters because it helps us wrestle with truth, not avoid it. It leads us from doubt to discovery, from religion to relationship, from fear to faith. So kung naa kay mga pangutana karon, ayaw kahadlok. Sometimes the questions you're asking are exactly where God wants to meet you. And that's where the journey begins. That's why theology matters.